Napanood niyo na ba 'to? Yan si Isnir, na hindi man lang daw siya kinakamusta ng magulang niya. Yan ang problema ng pagiging breadwinner. Hindi ako breadwinner, pero yung nanay ko, breadwinner. Bilang anak, alam ko yung pakiramdam. Alam ko rin na marami akong kamag-anak na magagalit sa sasabihin ko na 'to. Madalas nagtatalo kami ng nanay ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, "Bakit kailangan mong tumulong? Bakit? Bakit kailangan mo lagi magbigay?" Lagi niyang sagot sa akin, "Tignan mo naman mas maayos buhay natin kaysa sa kanila. Mas bini-bless tayo ni Lord." Pero lagi ko sinasabi kay mami, "'Di pa ako pinapanganak, tumutulong ka na. Kailan mo ba pipiliin yung sarili mo? Oras naman na sigurong tulungan naman nila yung sarili nila. Kasi minsan yung tulong na ginagawa mo para sa kanila, yun na yung nagiging dahilan para hindi nila tulungan ang sarili nila. Ginagawa mo na silang tamad, kakatulong mo." Naalala ko pa nung high school ako. Nagtalo kami nun ni mami. Ilang taon na rin siyang hindi nakakabalik nun ng abroad. Wala naman tumulong sa kanya eh. At syempre bilang anak nagalit ako. Nasasaktan ako para sa kanya. Di ko alam kung maaalala pa to ng nanay ko. Nasigawan ko siya nun. Sabi ko, ayoko maging kagaya mo. Masyado kang mabait. Ayoko maging mabait. Kasi pag mabait ka, sasamantalahin ka ng mga tao. Makalipas ng mga ilang taon, nakabag-abroad na naman ulit siya. Di na naman natuto. Tapos umuwi siya noong 2021. May sakit na siya. Ang sakit panoorin. Lagi mainit ang ulo. Lagi siyang may hinanakit. Kasi wala man lang daw nangangamusta sa kanya. Bilang anak, para ako nadudurog nun. Sabi ko sa kanya, "Mi, next time, piliin mo naman ang sarili mo. Hindi masama kung pipiliin mo din ang sarili mo." Ngayon, nakabalik na ulit siya ng abroad. Pero ayun, tulong pa rin ang tulong. Sabi ko, "Mami, huwag mong isiping masama ka dahil di ka nakakapagbigay. Ang totoong masama yung ginagawa mo silang tamad. Minsan kasi kakatulong natin, yung mga tinutulungan natin, hindi sila natututo, hindi sila nag-grow. Umaasa na lang sila lagi. Sa totoo lang, wala naman ako ka-close masyado sa pamilya namin eh. Kasi iba yung mindset ko. Ayoko kasi ng sistema ng tulong dito, tulong doon, bigay dito, bigay doon. Tapos malalaman mo, saan ginamit? Pang-inom, pang-sugal. Kung emergency yan, maintindihan ko eh. Ako pa mismo magbibigay. Pero kung bisyo, hindi ko na yan problema. Hindi ko na yan obligasyon.